Kinakabahang nag-abang si Ariana sa labas ng pinto. 6:00 na. Tumawag kanina si Laurie at sinabing pauwi na ito. Ngunit kalahating oras na ang lumipas ay hindi pa rin ito dumarating. Nakabihis na siya at naihanda na rin niya ang isusuot ng asawa para sa pagpunta nila sa bahay ng mga magulang. Halos napahiyaw siya sa tuwa nang bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan ni Laurie. Kapag nagmamadali sila ay makakahabol pa sila. "Sorry sweetie, na-stuck ako sa traffic." Anito paglabas ng kotse at pinagmasdan ng suot niyang mahabang evening gown. Wow! Binuhat siya nito papasok ng bahay. Nagsisigaw si Ariana na pinalo-palo ang balikat nito hanggang sa ibinaba siya nito sa sala. "Magbihis ka na, nakaprepare na yung isusuot mo." "Really?" He looked flattered. Uwi na talaga ako araw-araw. Hinila niya ang kamay nito papasok sa silid at tinulungan pa itong tanggalin ang suot nitong dress shirt. "Wait, I'll take a quick shower first." "No, no." Hinila niya itong muli nang tutungo na sana ito sa banyo. "You're fine, late na tayo. Pagagalitan tayo ni Daddy." "You sure?" Tanong nito na inamoy ang sarili. Napangiting tinapik niya ang balikat nito at tinulungan itong magbihis. "Ayan," Ariana said as she finished buttoning his suit jacket. And when she looked up, she found him staring at her probably for a long time now. "We're done?" Slowly his eyes narrowed and gently cupped her face with his hands. "Do you know what, you're the most beautiful girl I've ever seen?" He whispered to her, his lips almost touching hers. Gusto na niyang pumikit pero wala na silang oras. "Save that for later. We have to." His lips interrupted her, drawing out the moon from her instead. Mahigit 1 minutong lumipas bago huminto sa paghalik sa kanya. "Now shall we go?" Tanong niya, parang wala tong narinig at sinukli ang mga daliri sa kanyang buhok. "You did this to yourself?" he asked. Tumango siya. It took her almost an hour curling her hair. Then she twisted it around once before securing it with pins, leaving half of its length hanging down her shoulders. "Do you like it?" Tanong niya. Gumuhit ang munting ngiti sa mga labi nito. "It's perfect." Muli siya nitong tinitigan. "I must be the luckiest husband in the world." Flattered siyang ngumiti. Pero bigla na lang naalala ang mga sinabi ni Chloe. Naalala rin niya ang mensahe nito para sa kanyang asawa. Sasabihin na sana niya yon nang mapansin niyang ningning ng mga mata nito. He looked so happy. Like his world was perfect at that very minute. And he looked even more handsome that way. Kung sasabihin niya ditong tungkol kay Chloe, ay baka ikasamayan ng loob nito at hindi na sumama sa party. "Let's go." Hinila niya ito palabas ng kwarto. 10 minuto silang nahuli at gaya ng inaasahan ay matalim na tingin ang sinalubong sa kanila ng kanyang ama. Ngunit makaraan ng ilang pag-uusap ay napangiti rin nila ito. Ipinakilala niya si Laurie sa mga kapatid at hindi niya inakalang matutuwa ito na makilala ang bunso nilang 7 taong gulang na babae. Mailap si Abby sa mga tao, ngunit madali nitong nagustuhan si Laurie at nagkwento pa ito tungkol sa napanood nitong fairy tale movie. Kasama ng kapatid niya si Leia, ang manliligaw nitong anak ng congressman. Ngunit mukhang inagaw ni Laurie ang lahat ng atensyon ng gabing iyon. Maraming babae naglilingunan para masilayan ng kanyang asawa. At usap-usapan ng kagitingan nito nang iligtas siya nito sa kanyang kidnapper. Gaano man siya umiwas ay hindi niya napigilan ang mga tao na ipasalaysay kay Laurie kung papaano siya nito iniligtas. Akala niya ay magagalit ito, ngunit sadyang maganda ang mood nito at nakipagtawanan lamang. Sinabi rin itong hindi magandang pag-usapan pa ang isang traumatic experience sa gabi ng kasayahan. As slow music was played and Laurie took her to dance with him. Together they moved with the music, staring at each other until he kissed her lightly on the lips. "Laurie, nakatingin sa atin si Daddy." Bungis-ngis niya. Sa isang sulok ay nakita niya ama na magkasalubong ang mga kilay habang nakatingin sa kanila. He must be grateful, seeing how much his son-in-law loved his daughter. Tumawa siya sa sinabi nito, ngunit nagtatanong ang kanyang puso kung totoo nga ba iyon o biro lamang nito. Nagbabad sila sa dance floor hanggang sa sumakit ang kanyang mga paa. Kasama nila si Abby na umupo sa isang mesa. At muli nakipagkwentuhan si Laurie dito na parabang sila ang mag-ama. Nagpaalam sila saglit sa mga ito at nagtungo siya sa restroom. Pagpasok niya ay hustong lumabas ang 3 kababaihan kaya mag-isa na lang siyang naiwan doon.
Inilabas niya ang kanyang lipstick para sana mag-retouch. Nang mapansin niya may lalaki nakatayo sa bungad ng pinto, paglingon niya ay halos magulantang siyang makita si Michael doon. Halos sumapoy sa galit ang mga mata nito nakatingin sa kanya. Yun bang pinalit mo sa akin? Tanong nito na parang nang-uuyam. Ibinalik niya ang lipstick sa kanyang pouch. Malaki ang atraso niya sa lalaking ito kaya dapat lang niya itong harapin. He's not that bad if that's what you are thinking. Sarkastiko tong tumawa. I know that man. He's the heir of the multimillionaire Alejandro Jurado, the great rival of my father. Nagulat si Ariana sa sinabi nito. Nabanggit na ni Laurie ang tungkol doon, ngunit hindi niya inakalang ganun pala ka-impluensya ang tiyuhin nito may-ari ng kumpanyang pinapalakad ni Laurie. And you have planned for this a long time ago. Patuloy ni Michael. The two of you, gusto niyo mapahiya ako at ng pamilya ko para masirang negosyo namin. Hindi ba? His accusation left her speechless. Ni minsan hindi yun sumagi sa kanyang isipan. At si Laurie naipit lamang sa sitwasyon. Am I right? Tanong nito muli. Walang basihan ng mga akusasyon mo, tura niya. You're a lawyer and you should know that. That's right, I'm a lawyer, kaya alam ko kung paano ko inaahas ng mga tao sa paligid ko. And remember this, hindi ko pa rin tinatanggap ang public apology ng daddy mo, so don't consider things settled between us. Michael, binaba niyang tono, ako nang humihingi ng paumanhin sa'yo. It wasn't my intention. It wasn't. Mukhang lalo lang nito ikinagalit ang sinabi niyang iyon at nangahaspa itong pumasok sa restroom ng mga babae. Kung ganun nga, dapat bumalik ka na sa akin. Pagkatapos sa so-called rescue mo, tinuloy natin ang kasal. Hindi sana ako pinagtatawanan ng mga tao ngayon. Nanginig si Ariana sa takot. Nang humakbang siya palayo ay sinundan siya nito. Mukhang wala itong balak na pakawalan siya. Luke, tapos na yon, she stammered. May asawa na ako. Wala na akong magagawa doon. No, we can remedy that. Mabagal ibinaba nitong mukha sa kanya. There's always a way to make you single again, or should we say, a widow. Bewildered, she stared at him in disbelief. Hindi na yun biro, nananalangin siya sana mapapunta doon ng kahit na sino, pero walang dumating. Bastard! Galit niyang tinulak to. Subukan mong galawin ng asawa ko at ako makakalaban mo. Tumawa to. Ano namang magagawa mo? Akala mo ba natatakot ako sa daddy mo? Hinablot niyang kanyang purse at ibabato sana rito, ngunit nasalo nito ang kanyang kamay. Napakahigpit ng hawak nito sa kanya na parang nais siya nitong pigain. And don't try anything on me kung ayaw mong madagdagan ng kaso mo. Lalo siyang nagalit at nagpumiglas, ngunit nahawakan nito maging ang isa niyang kamay. Get your hands off my wife! Gulat siyang lumingon sa pinto at nakita doon si Laurie na nalilisik ang mga mata habang nakatingin kay Michael. Sa tabi nito ay hawak nito si Abby na gulat sa natunghayan. Lalong natakot si Ariana, mukhang magkakagulo doon at naroon pa mismong kapatid niya. Sa hindi niya inaasahan ay binitawan siya ni Michael. I'm not yet through with you, he warned and left, throwing Laurie a furious gaze. Ate! Nagtatakbo si Abby na yumakap sa kanyang hita. Hindi ba si Kuya Michael yon? Ba't kanya pinapagalitan? Walahin baby, sagot niyang bahagyang nakahinga. May pinag-uusapan lang kami. What are you doing here? Wiwi. Natawang inalalayan niya ito papasok sa loob ng isang cubicle. Tingnan mo't baka mabasa yung dress mo. Opo, nilingon ni Ariana si Laurie na nakatayo pa rin sa labas ng pinto. Ngunit may kung anong tinitignan sa daanan. Lumabas siya at tumayo sa tabi nito. Thank you, aniya rito. Sinilyapan siya saglit ito at bumuntong hininga. Did he hurt you? Umiling siya. He could have if you did not come. Hinawakan itong kanyang kamay bago siyang iyakap. Don't go anywhere without me now. Ariana pressed her cheek against his chest and relaxed herself as he stroked her back. He mentioned something about getting rid of you. Natawa lamang to. I'm not at all scared. Paano kung totohanin niya? Bumuntong hininga at tinigpitan ng yakap sa kanya. Don't worry, I can take care of myself. I'm more worried about you. Mas maganda siguro kung may kasama ka sa bahay. Tumango-tango siya dahil sa nangyari yun siguradong matatakot na siya mag-isa. Ngunit mas nagalala siya para sa kaligtasan ng asawa. Napangiti si Laurie habang pinapanood ang asawa niya nakatulog sa tabi niya. Mataas ng araw, ngunit sa regular nitong paghinga-ibatid niyang nahihimbing pa rin ito. Linggo ngunit wala siyang pasok. Kaya halos magdamag niya itong hindi pinatulog.
Mula ng gabing pinagkaloob nito ang sarili sa kanya at nabatid yung isa pala itong birhen, ay tuluyan ang bumigay ang inakala niyang manhid niyang damdamin. And a certain delightful feeling consumed his entire being, the feeling of happiness. He had never known happiness for a very long time, ever since his parents' sudden death. Gusto niya magtagal ang ligayang iyon. That was the very reason why he wanted to keep her. He needed her like how he needed air to breathe. Gusto niya itong protektahan gaya na pagprotekta niya sa nakababatang kapatid. Ibigay dito ang lahat ng mga pangarap nito and to make her someone he could give forever. Ngunit kahit yakap-yakap na niya ito, ay bakit parang napakalayo pa rin ito sa kanya. Tinupad niyang pangako niyang gabi-gabi niya itong uuwian. Bawat umaging maaga itong bumabangon para ipaghanda siya ng almusal. Pagkatapos niyang maligo'y nakahanda ng kanyang isusuot. Sa pagtulog ay parati silang magkatabi kahit na magkaiba pa rin ang kanilang kwarto. And often, they would spend hours making love. He taught her many things she never knew about making love. Akala niya wala na siyang mahihiling pa. Maging sa opisina ay maraming nakapansin sa maliwanag daw niyang mukha at palagi ang pagngiti. Alam niyang dahilan ng pagbabago sa buhay niya. Si Ariana yon. Ito ang muling nagbigay ng kulay sa madilim niyang mundo. Subalit bakit hindi niya yun kayang iparamdam din sa asawa? Bakit parang pilit itong nilalayong sarili at tila may kinatatakutan sa kanya? Hindi kaya hinihintay pa rin itong annulment na yon? Huminga siya ng malalim at tinalikan ito sa noo. 4 na buwan na lang at matatapos ng usapan nila. Habang pinagmamasdan niya ito ay parang napupunit ang damdamin niyang isipin pa lamang na magwawakas ang kaligayahan niyang yon. At malamang hindi na niya kailanman masisilayan ang maganda nitong mukha, ang mga mata nitong punong-puno ng sigla, at ang mga ngiti nitong pumapawi sa bawat pagod at suliranin niya. He could no longer imagine his wife without her by his side. Hinalikan niya ito sa mga labit marahang bumangon. Pagkatapos niya maligoy nagtungo siya ng kusina para paghanda ito ng almusal. Unang beses niya itong ipagluluto at maliban sa tiya niyang si Lourdes ay ito pala ang babaeng pinaglalaanan niya ng ganong sakripisyo. Hindi rin niya mawari kung bakit niya ginagawa yon. Maaaring bilang pagtanaw sa pag-aruga nito sa kanya. O paraan niya yon para mahulog ang damdamin nito sa kanya. Nilagay na niya sa 2 mangkok ang sopas nang pumasok si Ariana sa kusina na nagtataka. Binati niya ito ng ititinilang isang upuan para rito. "Morning, sweetie. You're just in time for breakfast." Hindi maalis ang titig nito sa kanya kahit na nakaupo ito, na para bang pinag-aralan kung may sakit siya. Bilog ba ang buwan kagabi? Biro nito, natawa siya. Kumuha siya ng 2 kutsara at umupo sa tabi nito. Hinalo-halo niya sabaw hanggang lumamig at marahan tong sinubuan. Sa ngiti at titig nito sa kanya ay alam niya na gustuhan itong kanyang paglalambing. "You like it?" Nakangiti ito ng tumango. "Ganito mo siguro niligawan ng mga naging girlfriends mo, no?" Natawa siya at muli itong sinubuan. "Ikaw pa lang ang pinatikim ko nito." "True? Promise? Not even with Chloe?" Natigilan siya saglit na marinig ang pangalang yon. Noon lang niya nahalata na para ang tagal na hindi tumatawag si Chloe sa kanya. Mula nung sinabihan niya itong huwag nang pupunta sa kanyang opisina. "Hindi ka na ba tinatawagan ni Chloe?" Untag nito. He quickly looked at her as though he was hit with a splash of cold water. Mukhang nahalata ni Ariana ang pagkakatulala niya at marahil ibang takbo ng isip nito. "No," saka lang siya nakasagot. "Hindi na." Tumitig to sa kanya na waring binabasa ang kanyang isipan. "Nag-promise ka raw sa kanya na aayusin yung relasyon niyo pagkatapos ng annulment natin. That stunned him. Hindi niya alam kung paano nalaman ng asawa. "Who told you?" "Chloe told me." Hindi siya nakaimik agad. "Nag-usap kayo?" "She came here and the day you told her to stay away from you until our annulment." Nagkasalubong ang mga kilay ni Laurie. Hindi niya alam yon. Ano sinadya niya sa'yo? Ito naman hindi nakapagsalita. Parang may tinatago to sa kanya. Hindi naman siguro kayo nag-away. Umiling ito. "I should have told you this before. Pero baka kasi kasama ng loob mo." "What is it?" he asked and waited a few seconds before she continued. "She told me to tell you that she's not going to wait for you anymore. Hindi mo rin daw naman siya kayang mahalin. She'd been waiting for you to propose to her. Pero nung tinanong ka raw niya tungkol sa pagpapakasal, wala ka raw masabi." Tulala siya habang inaalala ang pag-uusap nila ng gabing iyon. Totoo ang sinabi nito. Wala siyang sinagot sa dating nobya dahil tanggap na niya na may asawa siya.
at hindi na siya maaaring magpakasal pa. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong niya muli. Ayaw ka na ron niyang makita pa. She's hurt and wanted to move on. Ewan ko kung nasa na siya ngayon. Bakit hindi mo siya tawagan? Umiling siya. Naawa siya kay Chloe, lalo na noong mga sandaling umiiyak ito dahil sa biglaan niyang pagpapakasal. Hanggang sa kasalukuyan ay napakabigat ng dibdib niya habang inaalala ang sakit na pinaramdam niya sa dati niyang kasintahan. Subalit hindi niya kayang ibigay ang pangangailangan nito. Hindi niya kailanman naramdaman dito ang kaligayahang naramdaman niya sa piling ni Ariana. It's best for me to leave her alone for now, he replied and heaved a deep breath. Ibig sabihin nakawala na siya sa pangakong bumibigis sa kanya at pakiramdam niya ay malayang-malaya na siya. Hindi bale, 4 months na lang ay matatapos na rin yung problema niyo. Napatingin siya kay Ariana. Sa itsura nito wala yung halong birot, wala man na siyang nakikitang pagsiselos o sama ng loob. Malay mo, balikan ka rin niya. Patuloy nito. Nagdadrama lang siguro yon. Ganun talaga kami mga babae. Napaawang ang kanyang bibig, just as he suspected. Itutuloy pa rin itong annulment kahit na nagkamabutihan na sila. A dark shadow of rage crept into his heart, but he tried hard not to reveal it. Sinasayang lang pala niyang panahon niya sa isang taong walang balak na magmahal sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat. Maganda pang nagliwanagan siya bago patuluyang mahulog ang loob niya rito. Kung yun ang gusto nito, walang dahilan para hadlangan niyang annulment nila. Makakalimutan niya din ito kaagad na parang isang mabangong hangin lamang na dumaan at tuluyan naglaho. Kayo na lang kaya mag-lunch? Ariana almost pleaded while Lori was driving the car along the road. Kanina lamang tinawagan sila ni Lourdes na mag-lunch daw silang lahat sa restaurant. Baka mag-away kami ni Louie eh. Sinulyapan siya ng asawa, kaya nga tayo pupunta para makausap natin siya. I'm sure gusto na rin makipagbati sa ni Louie. Nahiya lang siguro. Sigurado ka? Hinila siya nito palapit at nginitian. Believe me, I know my brother too well. Tumango siya't sumandal sa balikat nito. Siguro kailangan niya itong pagkatiwalaan. Nagkaroon ng maiksing katahimikan hanggang sa magring ang cellphone ni Laurie. Hi tita, we're on our way. Sagot nito, si Lourdes sigurong tumawag na yon. Tumingin siya sa kanyang relo, 30 minutes pa bago mag-alas 12. Napaaga sigurong mga yon sa restaurant. What? Nagtatakang nilingon niya si Laurie. Parang gulat na gulat ito sa anumang binalita ng nasa kabilang linya. How is he? Where are you? Tanong lalaki. His face dimming in fear. I'm coming right now. Napanganga siya na biglang liko nito ang sasakyan. Where are we going? Ano bang nangyari? Hindi ito nakasagot. She could see beads of sweat on his forehead and his fingers were trembling against the steering wheel. Lumapit siya tinaplos ang braso nito. Natatakot na rin siya kahit hindi pa niya alam ang dahilan. Laurie, are you okay? Untag niya, he took a deep breath and threw her a glance. Louie is in the hospital, Ariana. He was shot. Hindi siya nakapagsalita hanggang sa makarating sila sa ospital. Nagmamadali silang dumiretso sa ICU. Sarado pang pinto at walang pinayagang makapasok. Naroon si Lourdes na humahagulhol ng iyak habang nakaupo sa bench. Katabi ang dalawang pulis, nilapitan to ni Laura at niyakap kahit gusto niyang malaman ng buong pangyayari. Hinayaan niya na muna silang dalawa. She prayed that Louie would be fine. Kahit hindi magandang pakikitungo nito sa kanya, tinuring niya ang utang na loob niya rito na hindi natuloy ang kasal sana niya yon kay Michael. Pagkarinig niya na komosyon sa kanyang likuran, paglingon niya nagulat siya na makita niyang paparating ang ama. I cannot accept that excuse, Ariana. Gulat na napapikit si Ariana sa lakas ng boses ng ama. Sa sobrang galit ito'y parang kulog sa kalawakan ng tono nito. Kahit kanina pa ito pinapakalma ni Sofia na nakaupo sa tabi nito ay wala yung nagawa para ibsan ang galit ng asawa. Booking na pala ang lihim nila ni Laurie. Nagpaimbestiga raw si Michael tungkol sa pagkakakidnap sa kanya at nalaman itong si Louie ang salarin. Hindi alam ng kanyang ama ang tungkol doon. Ang alam nito'y magkasintahan sila ni Laurie at kunwari lamang ang nangyaring pagkidnap para hindi matuloy ang kasal. You should have told me right then and there na ang kapatid pala ni Laurie ang kumidnap sa'yo. Ariana sank deeper into the couch. Naawa po kasi ako kay Laurie noon. Gusto kasi niya siya na lang daw ang makulong kesa si Louie. Kaya naisip ko makipagkasundo na lang sa kanya. And that's the most stupid thing you've ever done, Ariana. Ayaw ko po kasi magpakasal kay Michael. At mas pinili mo magpakasal sa taong hindi mo kilala. Paano kung drug addict pala yung pinakasalan mo? Did you not think about it? Yumuko siya dahil desperado na siyang makawala kay Michael noon ay hindi na niya bibigyang halaga.
I don't know, Dad. Hindi ko na rin maipaliwanag. But the first time I saw Lowry, I knew I'd be safer with him than with Michael. That's bullshit. It's true. Nasurpresa rin siya na gawa niya sagutin ng ama. Matagal niya itong kinatakutan, ngunit ngayon handa niya ipaglaban ang damdamin niya kay Lowry. Hindi niyo kasi alam ang ugali ni Michael. Ang tatay niyang kilala niyo, and Michael is not his dad. Kahit maulit pa ulit ang araw niya yun, I will still choose Lowry over and over again. Her father looked at her, then squinted his eyes as though disgusted of her reasons. That man doesn't even love you. He does. Mabilis din tugon. I can feel it, and he makes me happy like I was never before. Michael couldn't give me that happiness. Natahimik ka matanda na para bang biglang nanlambot ang damdamin. Maya may bumuntong hininga ito. Francisco, noon lamang nagsalita si Sofia. Napakamalumanay ng boses nito. If your daughter says that she's happy with her husband, why don't we give them a chance? Their marriage might work. Isn't that what you wanted for her? Kaya mo siya pinagpilitang ipakasal kay Michael. She doesn't love Michael, so hayaan natin siyang mamili ng gusto niya. There was a long silence after. Nagulat si Ariana na sa unang pagkakataon, kinampihan siya ng kanyang stepmother. Sa labis na tuway parang gusto niya itong niyakapin. Fine, anang Francisco saka tumayo na. Tell Laurie to come to me, then I will decide. Napakagat si Ariana sa kanyang labi. Mahirap i-predict ang nilalaman ng isip nito. Kaya natatakot siya sa maaring itong gawin sa asawa niya. Daddy, sinundan niya ito sa paanan ng hagdanan. Paano po si Louie at si Michael? Tumawag siya kanina, sabi niya idadamay daw niya ako sa kakasuhan. Francisco sighed, huwag kang mag-alala kay Michael. Kaya ko siyang alagaan. Si Louie naman ang sakit niya sa pag-iisip ang magliligtas sa kanya.